Kasamahan natin sina teammate Rafael Bandayrel at sports memorabilia collector Dr. Michael Rico Messina sa kanilang pagbabalik tanaw sa mundo ng Philippine sports. Kasaysayan, nostalgia at marami pang iba. Dito lang yan sa Treasures of the Game. Magandang umaga teammates at Happy New Year! Maligayang panonood sa unang episode ng Treasures of the Game ng taong 2025. Ako ang inyong host na si Rafael Bandayrel at kasama ko as always ang ating subject matter expert si Dr. Michael Rico Messina. Doc, Happy New Year sa inyo! Happy New Year, Sir Raf, tsaka Happy New Year rin sa lahat ng mga teammates natin na nanonood dito sa Treasures of the Game. At sa mga hindi nakakalam na teammates natin, recently, after ng New Year, nag-birthday din itong ating resident subject matter expert, Doc. Happy birthday, belated happy birthday. Ilan taon ka na ba, Doc? Gusto mo ba sabihin o tago na lang natin? Tago muna natin, Okay. Sir Raf. Thank you sa pagbate. Well, anyway, dahil nga nag-birthday itong aking partner dito rin sa The Hobby Stadium, meron siyang mga natanggap na regalo mula sa iba't ibang mga personalities from the world of basketball. Pero Doc, bago tayo tumating doon, pakikwento mo naman sa amin yung experience ng inyong birthday celebration. So, nung isang linggo, Raf, dito namin ginawa sa Hobby Stadium yung celebration ng aking birthday kung saan umattend dito yung mga kaibigan natin sa iba't ibang fields ng basketball. So, meron tayong mga coaches, mga players, mga journalists, mga writers, at syempre mga fans na pumunta. And sinong pong mga sample na notable players na naka-attend dito? And coaches na rin ito. So, yung ilan sa mga players na pumunta po of note, si Sir Vince Sison. So, isa sa mga idols ko nung growing up sa Ginebra. Tapos sa mga coaches naman po, ilan sa mga coaches ay sina Sir Pau Racelis at Kay Sheck. Star-studded ang ating mga guests nito. Ating mga guest ng birthday. Anyway, Doc, I'm sure excited ka na kasi maski ako excited na eh. So, titignan na natin kung ano yung mga regalo nga na natanggap ni Doc. And syempre, mga nakakilala kay Doc, alam nila kung ano yung mga ire-regalo sa kanya. Syempre, sports memorabilia. So, Doc, what's first on our list today? Sige, Raf, no? So, dito pag titignan mo yung table, itong item na to, yung pinakamalaki. Yung pinaka-eye-popping kung Yes, kitang-kita agad siya. So, ito yung isang sports bag. Pero hindi siya kung ano lang na basta-basta na sports bag, no? So, kung titingnan mo sa harapan, may logo ng Ginebra na. So, ito ay from the 1996 na PBA season. Ang naggamit dito ay si Sir Vince Sison. So, shout out kay Sir Vince. Ay, sir. Thank you po dito. At makikita natin, Doc, dito sa side, no? Nandito nga yung kanyang numero. At meron ding pirma. So, ano po ba nakalagay dyan? All the best, Doc Nico. Ayun. Yan. So, alam natin kay Sir Vince kasi number niya, yung number 12, nakatahi dito mismo sa bag. Tapos, syempre, di na rin natin pinalagpas yung opportunity na ipa-autograph kay Sir Vince ito. And mapapansin nga natin, Doc, no, talagang yung quality ng bag, no? Parang di na ako makakita ng ganitong klase na quality ngayon. Diba? Kakaiba talaga. Okay, Doc, ito naman pong susunod nating item ay isang t-shirt. Oh yes, so with the Ginebra team tayo. So this shirt naman, na-acquire ko siya last year naman ito. Pero since may kutob ako na baka dumaan si Sir Vince Sison, dinala ko na ito dun sa birthday party. So ito yung isang t-shirt po from that time, 1986 din. So kung makikita natin, Ginebra na rin. Yung nakalagay dun sa uniform ng mga caricature dito. Back then sa 90s, very common yung mga teams natin na magpapagawa sila ng mga t-shirt na caricature ng mga player tsaka coaching staff yung nakalagay doon sa harap ng t-shirt. Makikita nga natin, no, Doc, very 90s ang art style nitong t-shirt na to. And pakisabi na lang sa mga fans natin, no, nanonood dyan, sino yung mga notable players na nakikita mo dyan, Doc? So dito sa t-shirt na to, makikita natin yung roster, no, ng ating 1996 na Ginebra team. So dito tayo magsimula sa taas. So syempre si Sir Vince yung umattend ng ating birthday celebration. Yan, si Sir Benny Cheng, Nodi Locsin, Marlo Aquino, EJ File, Wilmer Ong, Maki De Hoya, tsaka si Sir Dodot, Vice Mayor Dodot Jaworski. Dito naman sa harap, si JV Gayoso, Pido Harencio,
Of course, si Sir Robert Jaworski Sr., Bal David, tsaka yung mga assistant coaches, no, sina Sir Philip Cesar, tsaka Rino Salazar. So sila yung nandito sa t-shirt na to na puro caricature ang nakalagay doon sa t-shirt na ito. Next naman po natin, meron tayo dyang jersey, I believe. So, pakita po Yan. natin sa ating teammates kung ano yan. So dito sa jersey na to, in relation siya dito sa niregalo sa akin ng isang umattend rin ng party. Siya ay si Sir Cromwell Mandia, siya po si Mariqueño Picar. So shoutout po to Sir Cromwell. So ito po yung niregalo niya sa akin, isang magazine po noong 1960. So makikita po natin dito yung Philippine team na suot nila yung kanilang uniform back then. So kung titingnan po natin, very simplistic po yung itsura ng mga uniforms po ng ating mga nagdaan na national team. So ngayon po, sakto po kasi doon sa ginawa ko pong exhibit, so actually Sir Raf, nagbigay rin ako ng small exhibit ng mga memorabilia para doon sa mga attendees ng party. So isa to doon sa in-exhibit ko doon sa celebration na yon. So ito ay isang actual na game worn na jersey ng sa Philippine team natin noong 1960 Rome Olympics. So sakto siya dito sa magazine na binigay ni Sir Cromwell. And Doc, yung jersey na hawak mo kanina, mapapansin natin, number 15. So, masasabi po ba natin kung sinong player ang nagsuot nito? Oo. So, ang player na nagbigay sa akin nitong jersey na ito ay si Sir Edgardo Roque. So, naglaro siya dun sa 1960 na Rome Olympics at nakapaglaro rin siya sa 1962 Asian Games. So, ang number na inassign sa kanya nun, kasi isa siya sa mga bago or batang players back then, yung mas matataas na number, so 15. So, yung captain ng national team ng panahon na yon, siya yung nagsusuot ng number 3. So, pag ikaw ang kapitan, ikaw yung number 3. Down the line, nag-iba siya, di ba? Naging number 4. For example, sa slam dunk, di ba, yung mga captain, number 4. sila yung number 4 dun sa koponan nila. Sila Akagi. Sila Maki, tsaka sila Maki. Fujima, yan. So, ayan, so kung titingnan natin, kukumpara natin dun sa mga jersey ng national team natin ngayon, so very simple lang yung design ng ating nung ating uniform. So meron tayong number tsaka yung insignia or seal ng Republika ng Pilipinas. And syempre, Tapos, yung material niya, Doc, no? Iba rin. Iba rin, oo. Tsaka yung sa likod, walang pangalan ng player. Yung number lang niya yung nakalagay. Very simplistic. Yes. Kumbaga, hindi pa masyadong individualized yung design ng mga jersey. Oo, tsaka walang sponsors Walang sponsor. masyado na nakalagay. Oo. And lastly, Doc, meron tayong photo cards and syempre kilala natin kung sino to. Doc, take it away. Okay, so itong mga photo cards na to ay bigay naman ni Sir Dwight. So, ito ay parang pahabol na rin na birthday gift para sa akin. So, shoutout kay Sir Dwight. Salamat para dito sa mga items na ito. So, ito ay dalawang card, So, ito ay mga Coca-Cola cards noong 1974. Ang pinifeature ng mga cards na ito ay yung national team natin na nag-compete sa 1974 na Asian Games. So, dito, meron tayong dalawang variant. So, meron tayong portrait. So, ito. Kaya meron tayong action shots. So, ang nakuha natin, yung nabigay sa atin, ay yung kay El Presidente, Sir Ramon Fernandez. Ako ngayon, Doc, yung kinokolekta ng mga kabataan, yung mga photo cards ng K-pop. Meron na tayo dati nun. Ito yung version niya. Mga atleta, mga legends of the game. So Doc, dahil nagbagong taon na at nag-birthday ka rin recently, meron ka bang wish para sa taong to? Raf, bilang collector, siguro ang wish ko ay sana ngayong taon marami pa akong ma-encounter na mga kakaiba tsaka mga valuable na memorabilia na pwede kong mai-add sa aking collection at sana marami rin akong ma-meet na mga basketball personalities pa para yung ilan sa mga items na yon ay magpakita ko sa kanila at siguro mapapirmahan din. So siguro yun yung wish ko para sa sarili ko bilang isang collector. And I'm sure, Doc, kung magagawa mo yun, ma-appreciate din talaga nila yun kasi alam naman natin yung ating mga atleta fan din ng sports and kung makikita nila yung mga items from the past, I'm sure they will have a special connection to it. Pero teammates, dyan muna nagtatapos ang episode natin for today ng Treasures of the Game. Maraming salamat ulit
sa The Hobby Stadium. Muli ako po ang inyong host na si Rafael Bandairel. At ako naman si Dr. Michael Rico Messina. At until next time po sa Treasures of the Game, sharing treasures. Sharing stories.